Hello mga ka-brother! As you can see, I'm very excited para sa graduation ko bukas, alright? Sorry. Let me rephrase that. I'm just being proactive. Kasi kailangan maaga ako para sa graduation ko. At malay mo, nawala yung toga ko, nagkaroon ng traffic, nakataya ako sa shorts. Dinalate pa ako. Kailangan handang-handa na ako para bukas. Para bukas, kukunin ko na yung diploma ko at masasabi ko na yung valedictorian speech ko. So being a proactive citizen, hinanda ko na ang lahat ng mga gamit ko sa mahiwaga kong bag. Everything. Kaya ngayon matutulog na ako at maaga pa ako bukas. Alright? Okay. Bye-bye. Uy, bakit? Dali akong maliligo ko. Huwag ka na maligo. Tagal ng bus, baka malate na ako. Shucks. Nice one. Sarado ka! Ilang guys, tawagan ko lang yung teacher ko Kanina umaga pa yung graduation Ba't hindi ka sumipot? Okay, so hindi ko naabutan yung graduation ko at hindi ko nasabi yung aking speech. Pero hindi ibig sabihin yan, susuko na ako. Ito ang rason kung bakit mayroong social media. Para mailabas mo lahat ng hindi mo nailabas. So ito pala ang sinulat kong valedictorian speech. Gusto nyo marinig? Oo yan. Good morning ladies and gentlemen. Today is an exciting day. Today, gusto ko kayong tanungin ng isang simpleng tanong. What is the meaning of success? Bata pa lang tayo, madami na tayong definisyon kung ano nga ba ang tunay na tagumpay. Gusto kong maging doktor para makatulong sa may sakit. Gusto kong maging guro para magturo ng tama at mali. Gusto kong maging presidente, hindi dahil sa pera. At lahat ng mga iyan ay masasabi nating tagumpay noon. Pero habang tumatagal ang panahon, nag-iba ang definisyon natin sa sinasabing tagumpay. Dapat meron akong house and lot sa edad na 23. Dapat maging milyonaryo ako. Dapat maging politiko ako. Ang mga gusto natin ay napalitan ng mga dapat. Kasi aminin man natin o hindi, hindi lahat ng gusto natin ay hahantong sa tagumpay. Masakit na katotohanan. Ngunit kung iisipin nyo ng mabuti ang analohiya ng buhay, ang mga dapat natin ay makukuha kung gusto natin. Kasi habulin mo man ang house and lot, habulin mo maging isang milyonaryo, kung ang pamamaraan mo naman ay hindi mo kagustuhan, tatagal ka bang abutin ang minimithi mong dapat? Kung ang motibasyon mo ay ang bunga, ngunit pinagod ka ng proseso, makakamit mo ba ito? Medyo cliche, pero kasiyahan ang tunay na tagumpay. Meron nga tayong kasabihan na enjoy the process and it will bring you success. Ngayon, isipin nyo kung ang kinuha nyo bang kurso ay talagang gusto nyo. Hindi para sa dapat, kundi gusto nyo. And that being said, congratulations graduates, and I hope you have a wonderful journey. I'm Brother Lou, at isa itong payo ng isang palamunin na anak. Okay, I apologize sa mga tagapakinig. Alam nyo, nagbigay ako ng speech patungkol sa mga dapat tahakin ng mga bata. Wherein tapos na nga graduate na nga sila parang engot lang. Hindi, you know what? Hindi. Tama ako. At the end of the school year, halos lahat ng mga graduation speech ay patungkol sa kung gaano kahirap ang buhay at wala nang bawian sa kinuha mong kurso. Ang tunay na laban ay sa labas ng paaralan na ito. Parating pa lang tayo sa exciting part. Diba? Napakagago. Ang hirap pala ng buhay, ba't sa end of the school year nyo lang sasabihin? E di sana nag-aral na lang ako ulit. Hindi ba dapat sa umpisa pa lang pinagsabihan nyo na kami para alam namin kung anong tatahakin naming landas? Kasi kailangan maging proactive tayo.